First business mo, successful agad. Ako na nga lang yung gagawa kasi medyo mahilig akong gumawa ng kung ano-ano. Hello and welcome to my second episode of FN Station Podcast kung saan pinag-uusapan natin na iba't ibang nego-kwentong pangarap at tagumpay ng aking mga kaibigang negosyante sa iba't ibang larangan at industriya na kanilang kinabibilangan. And by the way, I'm Ferdinand Donesa, your FN Station Podcast host, and I've got 7 years of experience in running a business and an IT professional for more than a decade. Sa araw na to ay makakasama natin ng isang kaibigan na dati kong katrabaho, and this person has been working for the past 12 years and right now turning 8 na sa pagninegosyo. Actually what's amazing dito sa kaibigan kong ito is probably mostly hindi masyado makaka-relate sa kanya kasi mostly ng mga negosyanteng nagsimula ay maraming pagkakamali, maraming failures bago nila ma-figure out kung ano yung business na gusto nilang simulan or gusto talaga nilang mapagtagumpayan. Pero itong kaibigan ko na to is, she started her small business from scratch at ito rin yung nag-bring ng success sa kanya. First business niya to. At yung business niya na yun ay truly nag-sustain sa buhay niya. Talagang bless yung kanilang business. At kung ano man siya noon ay talagang iniba ng Lord yung buhay niya ngayon. So sobrang amazing yung taong to, no? So actually nakaka-surprise kasi yung ibang stories na maririnig natin is first time ko lang din marinig and I'm excited to share it with you. And without further ado, let's all welcome my good friend, Sarah Concepcion of Stephen's Party Depot. Hi, hello everyone. Thank you for having me. Ayan, Sarah, since you are my first guest dito sa FN Station Podcast, story time muna tayo, no? So, gusto kong malaman, how did you start your business and sino ba si Sarah Concepcion? I want all the people who will hear your story ma-inspire dun sa nasimulan mong negosyo. Hi everyone again. Good evening, good morning. So, anumang panig kayo sa mundo. My name is Sarah Concepcion. I am 44 years old. And I am the owner of Stephen's Party Depot, isang maliit na negosyo dito sa Philippines. And mainly it's a retail store. Ang main product is party favors, party needs, and toys. So yun, we started in 2017 in SM Angono. As of now, meron kaming pangalawang branch sa SM Pulilan. So hopefully, makapag-expand in the coming months and years. So yan. Hi. Okay yun, So, SM Mangono at SM Pulilan, Bulacan, tama? Yes, Bulacan. Oh, okay. So, pwedeng kwento mo naman yung paano man napunta sa negosyong to, no? Kasi, di ba, usually, ako personally, no, bago ako napunta doon sa negosyo ko, ang dami kong sinubukan, dahil kong, ano mo yun, mga failures. So, actually, yung story mo, kaiba, amazing kasi bihira yun, ano? So, pwede bang share mo naman sa mga viewers natin kung paano ka nag-start, paano ka napunta dyan, ano yung mga, I can say, mga failures mo kung meron man, bago mo narating yung tagumpay na meron ka ngayon. Okay. Nag-start ang Stephen's Party Depot. Nung una, events lang talaga, wala kaming pwesto. So, nag-events kami, nag-offer kami ng balloon decoration, and then eventually nag-offer na kami ng styro backdrop, and maraming mga party related, yung mga sa events na ino-offer namin. So, eventually, naisip kong parang nakakapagod mag-events, alis ka ng alam mo 'yun kasi siyempre pupuntahan mo yung venue kung saan yung party. So, parang napagod ako, and at the same time dun sa lugar namin sa Angono, since walang masyadong mga party shops, so naisip kong magtayo ng party shop doon sa area.
And then, nag-start siya na talagang konti lang and so naging okey naman siya. Sa umpisa siyempre mahirap dahil, hindi naman kami talaga nag-umpisa sa ano, sa SM kaagad-agad. Meron dito sa lugar namin na isang commercial area, nag-try muna kami doon bago kami napunta ng SM. So yun, naging okey naman nung eventually nag-decide kami na mag-try sa loob ng mall since yung mga tao dito parang nagiging pastime na talaga nila yung mag-mall. Mas gusto nilang paglalaboy sila, dun sila sa mall pupunta. So yun, naisip namin na, i-try. So naging okey naman siya and then mabilis din yung naging growth nung business. So yun. So, makapasok ng SM, so hindi basta-basta 'yun kasi 'di ba, alam mo Yes. isa 'yun sa mga pangarap ng mga negosyante yung makapasok ng mall, eh, 'no? Pero in span of ilang years 'yun bago ka napasok ng mall? Ilang ilang years bago Isang taon. isang taon ka sa labas ng mall tapos Isang taon lang. wow, grabe 'yun, 1 year sa loob ng mall. So, alam niyo guys, sa mga hindi pa aware, lalo na si SM 'di ba, parang meron siyang nire-require na capital, 'di ba, bago ka makapasok ng mall? Yeah, medyo malaki kasi yung para makapag-start ka, pagpapagawa pa lang ng store, Mm, medyo malaki. So yun. galing, amazing 'yun, ayan. So ayun 'no, so ganda nung story 'no, kasi nakapasok ka agad ng SM. Pero curious ako 'no, paano ka ba napunta sa negosyong 'yan? I mean, although alam ko, may gusto mo mag-business, 'di ba? Minsan may gano'n tayong mentality na, "Gusto ko 'tong mag-business, hindi ako habang buhay empleyado." Paano ka napasok Yes. sa business na 'yan? Paano mo napili, paano mo nagustuhan or aksidente ba yung pagpili mo dun sa negosyo na 'yan? Share mo naman sa mga viewers natin. Well, hindi ko talaga plinano, hindi ko rin nakitang ito yung magiging business ko. Pero bata pa lang ako, kasi hilig ko talaga yung magbenta. As in parang nag-start akong mag-grade 1, grade 2, nagbebenta na talaga ako dun sa bahay lang namin. So na-e-enjoy ko siya. And then eventually, paano ba ako nag-start ng pagbebenta? Meron akong naging trabaho talaga na nagbebenta kami and na-e-enjoy ko siya. Parang parang challenge 'yan sa akin na kapagka yung papaano mo bebentahan yung isang tao. Na-enjoy ko siya and eventually na-realize kong may talent ako sa pagbebenta. And, eto dumating yung naging napunta kami sa party needs business kasi, ah yung son ko that time magwa-one-year-old siya. So, Hmm, gusto ko magkaroon ng balloon decoration para sa birthday niya and then naghanap ako dito sa'min sa area and walang, merong nag-iisa lang na nag-o-offer ng balloon decoration service. Pero hindi ko type yung medyo mahal and then hindi ko rin type yung mga design. So, sabi ko parang Parang masyadong basic, parang hindi ko siya type. So, naisip kong ako na nga lang yung gagawa kasi medyo mahilig akong gumawa ng kung ano-ano. So, at ga saka yung hilig ko, gagawa ako ng kung ano-ano tapos ibebenta ko siya. So, yun naisip kong ako na lang ang mag-balloon decor. Nahirapan ako, mahirap siyang gawin lalo na kapag siyempre pressured ka sa oras dahil darating ang mga bisita, kailangan makatapos ka ng preparation mo. So, hindi ko siya natapos actually, pero na-enjoy ko siya. So, naisip ko na, bakit kaya hindi ko i-try na ako na lang mag-offer ng balloon decoration. So, dun ako nag-start. Ah, Nag-training ako, nag-seminar ako, and then nag-post lang ako sa Facebook. That time kasi walang masyado pa nag-o-offer ng balloon decoration. So, nag-try lang ako offer sa Facebook and then nagulat ako may nag-inquire. And then, nung time na yun siyempre sobrang mura lang ng offer ko. And then yung stress, pero sobrang tuwa siyempre. So, yung first customer ko, doktor siya. Uy, nice. And, yes, birthday party ng isang doktor. So, yung anak niya, it's a surprise party pa dun sa doktor. Parang 50th birthday niya. So, Oh, yung anak niya, kinontak ako tapos sabi niya, "Ganito lang kasi yung budget, ganyan, ganyan." Sabi ko, "Sige, tatanggapin ko yan." Kasi siyempre gusto ko ma-experience, gusto ko mm. magkaroon ng experience, gusto ko magkaroon ng parang portfolio. So, tinanggap namin siya. And then,
sobrang memorable kasi yun yung first event namin and then sa sobrang stress nagkasakit ako. Totoo Problema yan, pa, 'di ano. ba? Oo, So, problema pa kung papaano ako pupunta kasi ayun may sakit ako. before the event ka nagkasakit? Oo. So yun, Oh, so okey. Akala ko tapos after the event kasi yun. na-stress at napagod Hindi. ka. Hindi kasi yung preparation pa lang, eh, tapos iniisip mo kung, "Kaya ko ba 'to? Paano ako pumalpak?" Sobrang Mm, stress. So yun, buti na lang yung asawa ko lagi naman nakasuporta, siya yung gumawa. nice, nice. Ayan, tapos nagsunod-sunod na after that, nagsunod-sunod na yung kumukuha sa'min sa event. Sa umpisa talagang magda-doubt ka talaga sa sarili mo kung paano kaya ko ba talaga 'to, nagpapanggap lang ba ako? Pero kasi siguro yun ang isang quality ng mga negosyante. Talagang willing talaga silang mag-take ng risk. Talagang kasi hindi mo malalaman kung paano ba talaga kung hindi mo susubukan. So yun, Tama, ayun tama. gano'n kami nag-start. So Galing yun ano, dire-diretso na siya. galing ano kasi parang ano 'no, totoo lang, hindi madali yung magsimula ng negosyo, eh, 'no? Lalo na kung ito yung una mo, tama, 'di ba? Ito yung una, tapos wala kang experience, at the same time, ito wala ka sigurong I'm not sure, pero nagkaroon ka ba ng mentor? That time, wala, wala. Pero nag-training ako, nag-seminar ako, and then puro lakas ng loob. Ayun, wala pa akong mentor that time. Galing, galing ano. So, Mm. yun actually 'no, para lang sa mga viewers natin 'no, totoo yun, marami talagang nag-i-start ng mga walang mentor, pero alam mo Pero yan 'di importante ba, siya, sobra 'di ba? mas maganda kasi yung mas male-lessen mo yung nanghuhula ka. So, tsaka kasi sa negosyo 'di ba very ano, eh, costly din pagka yung Mm, mga mistakes mo hindi naman nawawala pero at least nale-lessen mo 'pag may mentor ka, may nagga-guide sa'yo especially kung ang mentor mo is nasa same, industry. So, yun. tama, tama, agree ako dun ano. So, kasi yung iba parang alam mo yun, sinasarili nila, alam mo yun, may pride ba, kumbaga parang, "Kaya ko 'to." I'll do it on my own, 'di ba? Pero without realizing sobrang, yung time yung nasa-sacrifice and even the funding din. Siyempre hindi naman ano, eh, hindi naman gano'n kadali magsimula tapos gagastos ka na, mapapagod ka pa, 'di ba? Tsaka 'pag nagsisimula ka napansin ko, hindi ka puwedeng, alam mo yun, hindi ka pa puwedeng masyadong ma-pride kasi yun, kailangan talagang willing kang matuto, Mm, dun sa experience ng iba, makikinig ka kasi 'pag yeah, iniisip mong magaling ka or kaya mo talaga mag-isa, talagang mawawalan ka talaga ng pera. Yun ang pinakamalaking ano, yung cost talaga ng business na na susugod ka sa isang negosyong wala kang idea, wala kang kasi iba yung nakikita mo lang, iba yung theories lang, tama. iba yung nakikita mo outside na hindi ka pa nandodo'n sa gano'ng negosyo. Unlike yung mga taong nagdaan na dun, 'pag sa kanila mo malalaman kung ano talaga yung mga challenges, na mararanasan mo sa negosyong 'yan. Dun pa lang makikita mo na kung kaya ko ba 'to, 'di ba, bago ka gumastos or mag-invest dun sa negosyo. Okey, so yun marami akong nakikitang mga nagsisimula ng negosyo na, um, hindi ko alam kung nahihiya silang magtanong, nahihiya silang humingi ng tulong or nahihiya silang makinig muna sa iba or talaga lang nawala silang tiwala sa iba. So, sugod lang sila ng sugod tapos nakita ko na mali yata 'tong ginagawa niya pero Mm, siyempre hindi ka naman puwedeng mag-offer ng opinyon mo or ng gano'ng support na hindi naman hinihingi kasi magmumukha kang pakialamera. So, tama. hayaan ko lang sila ta's magugulat ako na, ang bilis lang, months lang nag-give up na, sayang ang puhunan, sayang ang oras. And at the same time, siyempre minsan madadala ka din, yung iba na sumubok tapos nag-fail Mm, and then ayaw na nila ulit sumubok.
Kasi ayun, malaki na yung nawala sa kanila. So, sayang naman. So, mas maganda talagang pag-aralan, makinig, kumuha ng mentor at yun, yung humility rin na talagang mag-ask ng help at, maging willing na matuto, yun. So, yun Tama, importante. tama, 'no. So ito kasi yung experience ko rin, tama rin 'no, kasi ito 'di ba, halimbawa nagtayo ka ng lugawan ngayon 'di ba, after few months magugulat ka may lugawan sa katabi mo 'di ba? Kasi kasi ang iniisip nila nung gumaya sa'yo, ang laki ng kinikita nun, gayahin ko kaya, 'di ba? Pero without realizing 'pag nandun ka na sa action dun mo malalaman kung talagang madali pala o hindi, 'di ba? So, grabe 'no, so tama, tama yung gano'ng yung kailangan talaga humble ka, willing to learn, hindi kasi puwedeng ikaw lang, 'no? So ikaw naman na friend, bilang negosyante, ano yung, ah, top 3 na naging challenges mo na naranasan mo nung nag-i-start ka pala ng business and yung ano din, kung paano mo siya na-overcome yung mga challenges na yun? At least 1 to 3 main challenges mo nung nag-i-start ka pala ng business. Well, number one, marami kang sa'kin ha, personally, marami kang fears. Alam mo yun, sa competition, 'di ba, natatakot ka na, paano kung matalo ka or kaya may sumulpot na bago na Mm, na mabigat na kalaban or nagsisimula ka, papaano kung mabigat ang mga kalaban mo? mm, Kasi may gano'n, eh, malalaking brands, 'di ba, tabihan ka tama. ng malaking brand, nangyayari 'yan, eh. Kasi ako sa business ko, aside from party shop, um, meron kaming toys. So, siyempre natatakot kami every time na may biglang susulpot na Toy Kingdom, ganyan. Tama, tama. Or yung malaking brand na kilala ng tao, so ang tendency ng customers is pupuntahan sila, so matatakot ka, 'di ba? So ayun, bukod dun sa competition, sa fear ng competition, ang dami mong takot talaga na, um, sa economy, paano kung magkaroon ng krisis, pandemic, 'di ba? Mm. Isipin mo 'yun, papaano na? Ano nang gagawin mo? Marami kang fears. At saka 'yun nga, since, wala ka naman talagang walang walang company nagpapasuweldo sa'yo, sarili mo nagpapasuweldo sa'yo. So, maiisip mo na papaano 'pag di mo na kayang 'di ba, may pamilya kang ang umaasa sa'yo, hindi mo alam kung masu-sustain mo ba sa negosyo. So, nung nagsisimula ako, yun yung mga fears na palaging iniisip. Isa pa dito sa Pilipinas, alam naman natin 'di ba, minsan wala na ngang support ang government sa mga Hmm, negosyante. tama. Sila pa yung nag-o-oppress, 'di ba? Sa kanila pa nanggagaling yung Totoo yan. source ng oppression. So, isa yan sa mga fears ko na parang, andiyan na ang BIR. Kahit Oo, that's wala kang true. tinatago, wala kang ginagawa, magugulat ka na since nagsisimula ka, wala ka pang alam, yun pala kailangan ganito, ganyan. Mm, They will slap you with penalties. So parang yes. dun ako napapatulala talaga na parang ayoko na magnegosyo kasi ganito pala. That's true. Yung hirap mo, yung oras na ginugugol mo sa pagnenegosyo tapos mapupunta lang sa penalties nila Ah, dahil hindi ka naman nila in-educate or hindi ka naman nila sinabihan na ganito pala, ganyan pala, wala naman silang support masyado. yes. So, sa LGUs, hindi ko sinasabing naman dito sa area namin, pero may mga LGUs Yes. talaga na, alam mo yon yung ayun din, nanggigipit, Yes, yes. nanggigipit. So 'yan yung mga challenges. Ano pa ba? Number two, so nasa una pa lang Tama, pala. tama. Number two, siyempre yung pagma-manage ng mga tao kasi hindi mo yan kakayanin mag-isa, eh. May mga businesses siguro na nagsisimula ka, mag-isa ka lang, pero, sa'kin, as a retailer tapos nasa mall pa, so siyempre yung haba ng oras na 'yan hindi naman pupuwedeng ikaw lang mag-isa. So, kailangan mo talaga ng tao. So, yung pagma-manage ng tao kasi, kailangan dire-diretso ang negosyo, hindi pupuwedeng pagka inayawan ka ng tao or biglang nawala yung tao or biglang umabsent, hindi pupuwedeng shutdown ka, hindi pupuwedeng hindi ka magko-continue ng operation. So Tama, yun, tama. pagma-manage ng tao. Um, Pangatlo,
hindi lang kasi yung mag-stagnate ka, hindi lang isipin mo problem din kasi yung pag sobrang bilis ka namang mag-grow, Mm. na isa yan sa mga problems din ng mga negosyante ngayon na um, dahil sa, alam mo yun, sa bilis medyo fast facing na rin talaga. So, pagka sobrang bilis ka, tapos nandun ka pa lang sa stage na hindi pa naman pulido lahat. So, may tendency naman na ang bilis mo mag-grow, ang bilis mo ring bumagsak or mag-fail. Mm. So, sa akin yun na alalay lang na yung naging challenge sa akin na wag munang sugod na sugod, saan ka ba dapat, paano ba yung growth mo, na ano yung safe na maging ano ng growth mo. So yun yung tatlong naiisip ko sa ngayon. Pero sa totoo lang, sobrang dami talaga ng mga challenges ng isang negosyante. So kailangan talaga matibay ka. Hindi pa pwedeng alam mo yun, mabilis kang mag-give up. So yun, isa yan sa qualities ng mga successful na negosyante. Hindi ka talaga gumigive up. Actually, agree ako dun, no? So, na-curious tuloy ako bigla, no? Kasi naalala ko, 'di ba, isa yung business mo sa tinamaan ng pandemic. 'Di ba? Kasi naubos ang events, tapos sarado ang mall, tapos ang mga tinitira lang yung mga essentials. Oo, no, naalala ko yun, no? Kasi nung time ng pandemic, kami yung taga-bili sa grocery nung bayaw ko. Kami yung pumapasok sa mall. So, sarado talaga yung mall. As in, yung grocery lang ang open, tas ang haba-haba pa ng pila. So, those were the days, ano. So, curious ako, paano na-survive ni Stephen Party Tipo yung season na yon? Kwento mo naman. It's all by the grace of God. Amen. Alam mo yan. Looking back, naisip ko nga, magkaroon ba ako ng fear? Yes, hindi siya nawawala. Hindi nawala yun na matakot ako na paano na. Pero nakita mo yung grace ni God na kasi yung pandemic naman, it's not something na hindi alam ni God di ba? Kasi He's the Alpha and the Omega. Yeah. Bago pa nangyari, alam na niyang mangyayari. So parang feeling ko hinanda na niya ako. The year na magkaroon ng pandemic, 2020, 2019, nanganak ako doon sa bunso ko. Okay. So dahil doon na pregnant ako, sabi ko, paano tatakbo yung negosyo nang wala ako? So dahil doon sa preparation na yung pagdating ng pandemic, katulad ng halimbawa, paano ako mamimili? Buntis ako, malaki tiyan ko, manganganak ako, baka abutan ako doon. So paano ako mamimili? So yung preparation na yun, ginawa namin siya nung pandemic. Kumbaga, itinuloy-tuloy lang namin siya na makapamilya ko ng hindi ako nagpupunta sa supplier. Mga ganon. So, ano pa ba? Yun, tapos syempre alam naman natin na sobrang mahal ang renta sa mall. So parang ako naman naniniwala lang ako na nahihanda na rin ni God yun. So alam mo yung nangyari doon, sobrang blessed talaga na nandoon ako, naging blessing pa na nandoon ako sa mall kasi nagkaroon si SM ng ano bang tawag doon? There were months na sobrang minimal lang yung renta namin. Wow. Buong taon yan. Sobrang minimal lang. At saka, ano pa ba? So, bukod doon, kasi di ba essential lang, hindi kami considered essential. Tama. Pero, 2 weeks lang kaming, tama ba? 2 months. Nagsara kami 2 months lang. Buong ilang taon na nag-pandemic, 2 months lang talaga kaming nagsara. After nung 2 months na yon na ECQ yata or something, naging considered essential na din kami. Wow. Consider kaming essential. Di ba sobrang blessing yan sobrang blessing yan sa amin na pag pinasasara yung mga halimbawa massages, sila sarado. Pero kami, inalaw kaming mag-open. Tapos, yes, tapos alam mo, yung, meron kami naging customer one time na nung nag-declare na naman ng MECQ, ibig sabihin, isasara kami, parang isinara kami 2 weeks after nun, parang 2 weeks, alam mo, meron kaming customer na nagmamadali siya. Actually, hindi lang siya, may mga customers na nagmamadali talaga silang abutan na
naka-open kami kasi sabi nila, hindi pa puwedeng, hindi sila makabili ng mga party, favors na kailangan nila. And then hindi ko makakalimutan yung isang customer namin na sabi niya nagmamadali siya, galing pa siya sa malayong lugar, tapos bumili siya Mm. ng party needs. Sabi niya, kasi 21st birthday ng anak ko, sabi niya. Hindi pupuwedeng hindi namin ise-celebrate. So, bumili siya ng balloons, bumili siya ng and then ang saya-saya niya na nakaabot siya, na bukas pa kami kasi the next day, yun na isasara na. Oh, So, okey. 2 weeks na mag-e-MECQ tapos sarado na kami. So tuwang-tuwa siya na nakaabot siya tapos nakabili siya. Tapos alam mo eventually nalaman ko na yung anak niyang magse-celebrate ng 21st birthday namatay just 8 months ago. Oh, So, ayaw niyang dumaan yung araw na hindi niya mai-celebrate ng may balloons bilang, pag-ala-ala dun sa anak niya. wow. Namatay yung anak niya, dahil din sa pandemic Naku, na hindi. hindi, kasi bawal ang public transpo, 'di ba? Hmm, So, walang public transpo, yung dad niya bale yung husband nung customer, inihatid yung anak niya using motorcycle. So, naaksidente sila sa C6, ay, namatay yung anak niya. Sobrang sad. Kaya sa sobrang alam mo yun yung sa mental health hmm, nung mother na customer namin, kailangan niya makabili ng balloons para dun okey. sa namatay niyang anak. So that time, naging essential kami kasi parang nakakulong na nga yung mga tao sa bahay, hindi pa sila makapag-celebrate kahit Yeah. kahit sila-sila lang, Oh, yeah. makapag-celebrate man lang sila na meron silang mapipicturang balloons, candles, kahit dun sa mga ganong simpleng way Tama. is, magkaroon sila ng konting kasiyahan. So, kaya parang naging considered kaming essential. Galing yun 'no, Oh, 'di blessing ba? in disguise talaga yun, Yes, Parang wala kang oo. ibang nakitang maliban sa inyo nag-open nung pandemic ng gano'ng business, Kasi 'di ba pinagbabawal? Ang galing. Oo, yes. Sobrang blessing. Blessing din sa'min yung naging pandemic na yun na minsan iniisip natin na parang, baka ito yung maging downfall ng negosyo. Hmm, Pero may mga negosyo talaga nung pandemic na parang nakatulong pa sa kanila na yung pandemic, nag-grow pa yung business. So yun, totoo yan. Meron talagang mga nag-boom, meron talagang naging blessing talaga yang pandemic na yan. yes. And Mm. meron din naman na challenge talaga. Pero all in all, 'no, kontrolado pa rin talaga ni Lord yan, mga bagay na yan. Yes. Yes, amen. Okey. So, ayun, eto sige. So, since ang dami na rin nating napagkuwentuhan So, I'm sure may mga value ng nakuha yung mga audiences natin 'no. And from this obstacle na na-experience mo, could you share a specific advice for, for people who might be facing similar challenges, especially dun sa top 3 mo 'no? Siguro yung ano yung pinaka, something na nag-struck sa'yo na you can share to our audience. Puwedeng yung naging turning point mo or yung realization mo or yung success mo na that can add value to our viewers. Sabi ko kanina, ang pagnenegosyo, hindi siya mahirap, sobrang hirap. Sobrang hirap niya. May mga times talaga na maiisip mong give up. Hmm, May mga times talaga na maiisip mo parang yung stress and yung hirap, ah, too much na. May time akong sa sobrang stress ko naiyak na lang ako na parang, ah, may maraming times na hindi ka makatulog sa sobrang stress na kahit sa pagtulog mo, sa pagpikit ng mata mo, naiisip mo yung stress na haharapin mo kinabukasan. So, lalo kang hindi makakatulog, lalo kang lalo ka mase-stress, lalo kang mahihirapan. But still, 'pag napagtagumpayan mo yung mga challenges, sobrang rewarding naman siya. Ang lagi kong sinasabi sa mga aspiring negosyante na lalo na yung mga nagsimula at nangarap from being an employee, nangarap na maging employer or maging businessman, ang lagi ko sinasabi sa kanila is yung ang nakakapag-encourage sa kanila is,
yung kwento ko na nang mag-resign kasi ako, 'di ba, December siya. Tama. So, nung time na yun sabi ko pagdating ng January 1 wala na akong trabaho. Tapos naisip ko siyempre nakuha ko yung 13-month pay ko. So sabi ko, "Ito na yung last 13th month pay ko." Sabi ko sa sarili ko. So itinago ko siya, itinabi ko siya. But, yung lungkot ko nung time na yun na next year darating ang Pasko na kailangan i-mindset ko na yung sarili ko na wala akong matatanggap na 13th month pay. Ang lagi ko sinasabi sa mga aspiring negosyante is, 'pag nagtagumpay ka, 'pag kinaya mo ang stress at ang hirap at pinag-aralan mo talaga ang negosyo, para kang nakakatanggap sa pagnenegosyo, para kang sobrang rewarding siya na para kang tumatanggap ng 13th month pay every month, eventually Wow. every week. Merong mga negosyanteng everyday para sila Yeah. may 13th month pay. So yun, yun masasabi ko sa kanila, very rewarding siya, lalo na sa mga magulang na katulad natin. Siyempre, Mm, sarili mo yung oras mo, bukod pa tama. sa naibibigay mo yung comfortable life sa pamilya mo. Siyempre yung oras mo na hindi ka nakatali sa iisang schedule. ah Puwede mong piliin yung schedule mo, ikaw nasa sa'yo kung kailan ka magtatrabaho, kung ayaw mo umalis Mm, ng bahay, gusto mo magtrabaho sa bahay, meron kang tama. choice kumbaga. So yun, meron kang choice kung kailan ka magtatrabaho, kung paano ka magtatrabaho, meron kang choice kung gaano kalaki lang ang gusto mong kitain or kung gusto mo pa i-increase yung income mo. And plus yun, isa pa is, puwede mong piliin yung mga taong gusto mo lang kausapin. So, unlike kasi 'di ba pagka empleyado ka, wala kang choice Mm, kundi pakisamahan ng boss mo, tama, tama. pakisamahan ng mga toxic na, Yeah, workmates mo, yeah, 'di that's true. ba? Sa'yo, dahil ikaw naman ang business owner, so pipiliin mo lang yung mga taong may nagbibigay ng value sa buhay mo Tama, at sa negosyo mo. And then you can say no to everybody else na toxic lang. So, yun. tama, tama. Galing 'no, actually 'no, nabanggit mo 'no, na stress ka, pero all throughout nung mga friendships natin 'no, parang di ko naramdaman na na-stress ka. Mas ramdam ko gala ka. Ng sobrang ano, parang may time nga na parang sabi ko, "Ano ba nagme-menopause ba ako?" Sobrang stress, minsan hindi mo naha-handle yun. Hindi mo nakokontrol talaga yung minsan may biglang init ang ulo mo kasi siyempre hindi alam ng mga tao kung ano yung mga lahat ng mga binabalanse mo sa buhay mo bilang isang Yeah, negosyante, hindi nila alam yun. Magugulat na lang sila biglang nag-react ka na in a certain way. Hindi nila alam na ibang level pala talaga yung pinagdadaanan mo. oo, Ang nakikita lang nila is siyempre kung ano lang yung mga pinipili mong i-share, tama, yun tama. lang. Pero So, nakita ko naman kung gaano naging ka-rewarding yung business mo 'no, kasi sabi mo na nga, eh, nagiging addiction mo na mag-travel. Nakakatuwa lang din ano, kasi siyempre 'di ba, parang dati bago ka makapag-travel magli-leave ka muna 'no? Eh, naunahan ka yes, pa dun sa schedule mo o kaya 'di ba? ang hirap 'di ba? Ang hirap, Pero ngayon, mm. pagka ang galing, galing. So, 'yan ano, so grabe, grabe yung shinare mo 'no. So, actually iba dun ngayon ko lang talaga narinig. Pero promise hindi ko naramdaman na na-stress ka. Siguro magaling kang magtago or talagang ano lang, talaga lang, kaya mo siyang i-carry. Kasi tama, eh, 'no, hindi siya mahirap, eh, sobrang hirap talaga, eh. Totoo yan, totoo yan. Kaya ang galing, salute ako dun sa'yo. So, yun to wrap this up ano, so bibigyan kita ng chance to promote your business and then puwede ka rin mag-iwan ng contact number. Kasi ang gagawin natin dito sa podcast na 'to is bukod sa nag-a-add ka ng value, siyempre I'm giving you the chance din to market your business. Siyempre, I'm sure maraming nangangailangan yan dahil siyempre lagi namang may events, lagi namang may celebrations. Lalo na ngayon, it's time to promote your business. Sige, I'll give you time. Okay, so anyway, yeah, gusto ko i-promote yung Stephen's Party Depot. We have party favors, basically lahat ng kailangan nyo sa isang party, meron kami. Meron din kaming, nag-events pa rin kami, nag-offer pa rin kami ng balloon decorations, party planning, and pwede kayong mag-inquire sa aming Facebook page. Search nyo lang Stephen's Party Depot. And
email address namin is stephenspartydepot@gmail.com. And what else? We also have toys. Ngayong Christmas season, meron kaming free gift wrapping as usual. As usual naman yun. So, sa mga bibili ng mga pangregalong toys, please visit Stephen's Party Depot. We are located at the second level of SM Center Angono and SM Center Pulilan. Hopefully, makapag-open pa kami ng more stores in the future. Meron din kaming i-open na clothing shop for fashionista kids. It's a company called named Jelly Bean. Sobrang gaganda ng mga design ng aming clothes and shoes. So, abangan nyo rin yan. And then, yun lang. Yun lang. Thank you so much for having me. Yes, legit yan. So maganda talaga yung mga i-release niya. So actually, sa ilang tao pa lang niya na-share. Pero magugulat kayo dun sa mga products niya na lalabas. So, ayun So pag meron kayong kailangan anything related to party events, so meron sila sa SM Mangono and SM Pulilan. So again, thank you for coming dito sa FN Station Podcast. And pinaunlakan mo ang ating first episode. And eventually, masusundan pa to ng iba't ibang mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, especially mga friends natin na nakasama natin sa community. Kasi I always believe na bawat negosyante may kanya-kanyang kwento na siyang mag-add value sa bawat sa atin. And having Sarah as my good friend, nakita ko kasi yung yung transition niya, Dati hilig lang niyan matulog Ngayon kasi saan na natutulog sa isang bansa na siya nagpupunta dahil bless talaga ni Lord yung business na pinagkatiwala sa kanya. So, ayun, Sarah, again, thank you for your time. And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa channel na to, sa podcast na to. Actually, this is my first one and more to come. I-upload natin ito sa YouTube, sa Facebook, and TikTok yung mga snippets nito, and sa Spotify, talagay din natin siya. I'm sure marami pa tayong pagkukwenta sa mga susunod pa. Okay? Until next time. And there we go. Thank you so much, my good friend, Sarah Concepcion of Stephen's Party Depot. Grabe, Grabe yung story niya, Imagine, first business mo, nag-succeed agad. So, hindi common yun, So, marami kasi yung mga negosyante talaga. Nagpe-fail muna ng maraming beses bago nila ma-figure out. Pero sa kanya, yung story niya, posible pala yun, na yung first business mo, yun din yung magdadala sa success. And if she can do it, I know you can do it as well. Diba? So, sa ating mga susunod mga episode, so iba-iba pang mga negosyante sa iba't ibang larangan, iba't ibang nego-kwentong pangarap at tagumpay ang ating mga pag-uusapan dito. So, I hope you can follow through kasi yung mga magiging guest natin sa susunod, mga bigating ding negosyante. And since I love hearing business stories and success stories, I also wanted to share it with you. Kaya nabuo itong podcast na to. So, I hope I can add more value to you and give you more inspiration in life. And eventually, believe in yourself that you can also do it din, So, hindi siya madali, pero kaya siyang pagtagumpayan pa din. See you sa next episode.